Sa Huo City, lalawigan ng Jiangxi, ang mga residente ay nagdevelop ng isang natatanging industriya ng pag-aalaga ng ahas na naglilikha ng tinatayang taunang kita ng mga 3 bilyong yuan, humigit kumulang 12 milyong dolyar. Sa puok na ito, ang pag-aalaga ng mga ahas ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain kundi suportado rin nito ang industriya ng gamot sa pamamagitan ng pagsuplay ng mga produktong pang-eksperto sa mga gamot na iniluluwas. Simula noong 1980s sa pangunguna ni Ji Yanghong, ang industriya ng pag-aalaga ng mga ahas ay lubos na umunlad, pinapabuti ang tagumpay na pagpisa mula sa 10% noong mga unang taon hanggang sa 80% sa mga sumunod na taon, nagtatakda ng mahalagang punto ng pagbabago para sa nayon. Ngayon, dadalhin namin kayo sa isang paglilibot sa isang napakalaking farm ng ahas sa China. Sana ay maglaan kayo ng sandali upang mag-like ng video na ito at mag-subscribe sa aming channel upang suportahan ang aming mga pagsisikap sa paglikha ng nakakaengganyo at nakakasurpresang nilalaman. Nang walang anumang pagkaantala, tara na at pasukin natin ang mga detalye. Ang farm ng ahas sa Tunkay Village ay pangunahing nag-aalaga ng mga hindi nakakalason na uri tulad ng berdeng ahas at itim na ahas na may ilang mga nakakalason na mga kobra. Ang bawat ahas ay itinatag-uyod sa isang individual na enclosures na may sukat na 1 metro kwadrado na nakatira sa mga estrukturang tisa na idinisenyo upang matiyak ang mga tamang kondisyon ng pamumuhay na may epektibong sistema ng bentilasyon na nagpapanatili nito na malamig sa tag-init at mainit sa taglamig. Karaniwang hugis, rektanggulo ang mga enclosures na binubuo ng mga wooden o steel frames at nilagyan ng mga secure locking door. Sa panahon ng breeding season, pinapayagan ang mga lalaking at babaeng ahas na magtagpo. Ang bawat babae ay kaya maglagay ng 20 hanggang 30 itlog taon-taon. Sa kasalukuyan, ang rate ng tagumpay para sa egg incubation ay higit sa 90% na may average na panahon ng incubation na mga 70 araw. Pagkatapos sumibol, ang mga sisiw ay inililipat sa mga foam box o hiwalay na breeding tanks. Ang proseso ng pangangalaga para sa mga ahas ay nangangailangan ng madalas na pansin upang bawasan ang mga insidente ng cannibalism at pagbaba ng populasyon. Kapag mabuti ang kanilang pagkain, ang mga adultong ahas ay maaaring umabot sa isang average na timbang na mga 2 kilograms sa loob ng humigit kumulang 12 hanggang 18 na buwan. Ang pag-aalaga ng ahas ay nagbibigay ng malaking kita, ngunit puno rin ito ng mga panganib at nangangailangan ng mataas na kasanayan sa teknikal, lalo na sa pamamahala at pagpapanatili ng mga tamang kondisyon ng pamumuhay upang tiyakin ang malusog na paglaki ng mga ahas. Kailangan ng mga may-ari ng farm ng ahas na masikap na isaalang-alang ang mga pisikal at epidemiological aspeto na nauugnay sa kalusugan ng mga ahas, kabilang ang pamamahala sa sakit, nutrisyon at espesyal na pangangalaga para sa mga bagong pisa ng ahas. Sa pag-aalaga ng ahas, karaniwang sakit ang pneumonia at diarrhea. Para sa mga ito ay walang mga partikular na gamot na magagamit, kaya't mahalaga ang regular na pagmamasid upang maagap na madetect ang mga sakit at maiwasan ang pagkalat, na pinipigilan ang mga ekonomikong pagkawala na nauugnay sa mga pinagkukunan ng pagkain. Tungkol sa dieta ng mga ahas, karaniwang kinakain ng iba't ibang uri ng ahas ang mga biktima tulad ng palaka at daga. Ang dami ng pagkain na ibinigay ay dapat na angkop para sa mga yugto ng kanilang pag-unlad. Ang mga ahas na hindi pa higit sa 6 na buwan ay kailangang kumain ng mga 30% ng kanilang timbang bawat buwan na hati sa 7 hanggang 10 na kainan. Ang mga ahas na higit sa 6 na buwan ay kumakain ng 20% ng kanilang timbang bawat buwan na hati sa 5 hanggang 6 na kainan. At ang mga ahas na higit sa 1 taon ay nangangailangan ng 10% ng kanilang timbang bawat buwan na hati sa 2 hanggang 4 na kainan. Bukod dito, ang pagbibigay ng sapat na dami ng malinis at malamig na tubig ay mahalaga para sa mga ahas upang uminom at maligo ng komportable. Gayunpaman, ang pag-aalaga ng ahas,
lalo na ng mga nakakalason na uri tulad ng mga kobra, ay nagpapakita ng maraming panganib at mataas na peligro. Ang mga kobra ay mayroong malalakas na lason na maaaring mabilis na magdulot ng nakamamatay na mga resulta sa parehong mga tao at malalaking hayop kapag ang kagat ay nagaganap. Sa ganitong paraan, ang pag-aalaga ng mga kobra ay nangangailangan ng malalim na pangunawa sa kanilang ugali at biolohikal na katangian, kasama ang labis na pag-iingat sa kanilang pag-aalaga upang maiwasan ang mga malulubhang aksidente. Sa negosyo, ang mga ahas ay hindi lamang inalagaan para sa karne na ibebenta sa mga tindahan ng pagkain, kundi binibigyan din ng supply sa mga kumpanya ng gamot. Bukod dito, ginagamit ang mga ahas sa pagkuha ng lason para sa medikal na layunin, lalo na sa China, kung saan ang mga ahas ay ginagawang espesyal na putahe sa pamamagitan ng tradisyonal na mga resipi sa pagluluto. Sa konteksto ng modernong agrikultura at pangangalaga sa hayop, ang paggamit ng iba't ibang mga hayop sa tradisyonal na mga praktika sa pagkain at medisina ng China ay nananatiling isang kontrobersyal na paksa. Isang halimbawa nito ay ang pagkain ng king cobra, isang hayop na hindi lamang itinuturing na pinagmulan ng sangkap para sa tradisyonal na mga putahe, kundi pati na rin isang pangunahing sangkap sa alak ng ahas, isang pinapahalagahang gamot sa tradisyonal na medisina ng China. Ang alak ng king cobra snake ay lubos na pinahahalagahan dahil sa kakayahan nitong tumulong sa paggamot sa mga problema sa kalusugan tulad ng pagbagsak ng bato, peripheral neuropathy, at lalo na sa mga sakit na may kinalaman sa mga kasukasuan. Dumako naman tayo sa mundo ng moda o leather, kung saan ang mga balat ng ahas ay dinidisenyo sa pangkalahatan na merkado. Ang industriya ng mga pythons ay kapanapanabik at nakakatakot. Ang balat nila ay labis na hinahanap-hanap sa mundo ng moda na nagre-resulta sa mga gawain sa likod ng entablado. Kahit na may mga pagsisikap na magkaroon ng regulasyon, nananatiling mahirap ang kontrol. Sa kabila ng mga pagsisikap na regulahin ang kalakalan, patuloy ang mga hamon, kabilang ang pagtitiwala sa papel upang tiyakin ang species ng mga balat. Mahalaga ang papel ng Germany bilang isang pangunahing pinto ng pagpasok para sa mga balat na ito na nagdaragdag sa mataas na dami na dumaraan sa customs taon-taon. Ang birokrasya ng Germany ay matagal nang gumagamit ng Hamburg bilang isang pangunahing pinto ng pagpasok para sa kalakalan, ngunit nahaharap pa rin ang mga opisyal ng customs sa mga hamon sa pagtukoy ng legalidad ng mga balat ng ahas. Ang isang pagtuklas sa pagtutuloy ng mga pinagmulan ng mga sample ay nagbibigay ng pag-asa, ngunit ang pagsasakatuparan ng mga solusyon ay maaaring tumagal ng ilang taon. Ang mensahe ay tumutugon. Ang mga buhay na pythons ay mas mahalaga kaysa sa mga produktong balat.